Magandang umaga sa bawat isa. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung introduction, the first introduction, dahil karugtong lang ito ng introduction na ating pinag-usapan. That to whom God would made known unto us or unto the Gentiles or among the Gentiles the riches of the glory of this mystery. And that mystery is Christ in you, the hope of glory. Kung mapansin nyo, yung napag-usapan natin nung nakaraang linggo, hindi ko tinouch yung glory. No. Ang tinouch natin is the introduction, paano tayo makapag-enter doon sa lugar na kapag ka nakita natin na nandun tayo, we can experience a dignified life. Ano yung dignified life? Yun yung buhay ng Diyos. Na kapag ka nakita ka ng creation, they are compelled to follow. Kapag ka, ibig sabihin, kapag ka nakuha mo na yung katotohanan na yung buhay ng Diyos ay nasa iyo, ang lahat ng napapalibot sa iyo, kailangan makita nila na ikaw nga ay lumalakad ayon sa dignidad ng Diyos. Yun yung pinupunto natin. Ngayon, napag-usapan din natin nung nakaraan na hindi tayo basta lamang na makarating doon sa lugar ng yon. Dahil kahit maging payos ka, sakramentos, relihiyosong sobra-sobra, kapag ka hindi ka nakarating sa lugar na yon, hindi magiging carrier ang buhay mo ng dignity ng Diyos. Yung dignity is another term ng glory. Kapag ka wala yon, kaya napag-aralan natin nung nakaraan, yung plataforma or yung daan na tinuro ng Diyos kay Abraham. Ano yon? Kailangan muna magkaroon ng, narinig mo muna ang Diyos, and then isesegregate ka niya. That means regeneration. Upang ang iyong espiritu mahiwalay. Ang iyong bansa ay magiging bansa ng Diyos, hindi yung bansa mo. Maaring Pilipino ka, pero ang citizenship mo is in heaven. Maaring ibang lahi ganyan siya sabi nila, pero ang citizenship na hinahawakan mo ay hindi dito sa lupa kundi nandun sa langit. Para pagka lumakad ka, lahat ng nakakakita sa iyo na creature, alam nila na hindi ka taga rito. That's why sabi ng Bible in Genesis 12:1, separate from your country, and then para matutunan mo na mabuhay doon sa citizenship mo, kailangan mabago ang iyong pag-iisip. That's why you should be separated from your kindred. And then, yung katawang lupa mo, nakakailanganin ng Diyos upang maipamalas niya that you be separated. That means, ang salvation para maging buo, kailangan ang yung espiritu regenerated, ang yung kaluluwa ay renewed, and yung katawan is redeemed. At hindi mo makikita yun hanggat hindi ipinapakita ng Diyos. Kaya, napunta tayo doon, na paano maipapakita yun? Genesis 17. Kapag ka nakita mo na ang buhay mo nga ay hindi mo kaya, na kahit gawin mo na, buhatin mo na ang sarili mo, linggo-linggo, nasa simbahan ka, kahit araw-arawin mo, kapag ka hindi mo natutunan na ibigay, isubmit ang iyong buong pagkatao sa Diyos, hindi siya magiging El Shaddai sa iyo. Ngayong umaga, itutuloy natin. Dahil kung nandun na tayo sa lugar na yon, handa na natin makita yung katotohanan, paano naman tayo ngayon gagawin ng Diyos na carrier ng buhay niya. At yung buhay na yon is the dignity of God Himself. Balik ulit tayo sa libro ni Isaiah upang makita natin na nung may mga panahon or may pagkakataon in the eternal plan of God na doon sa langit merong isang bakanteng trono. Kaya kung buksan natin sa libro ni Isaiah chapter 14.
Ang sabi niya, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken to the nation?" Verse 13, "For thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." And verse 14, "I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High." Una, makikita natin na merong isang nilalang na dati nandun sa kalangitan. At dun sa kalangitan, nakakapasok siya doon sa lugar na nakikita niya meron dun isang bakante. Na yung bakanteng trono na yon is, yun ang mag-rule. Ibig sabihin, doon sa bakante na yon na trono, nandoon ang lahat ng posibilidad ng Diyos. At dahil alam niya na yung trono na yon, kapag kasino man ang makaupo doon, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa mabibigay sa kung sinong nakaupo doon. Kaya unang makikita natin in verse 12, tagaroon siya sa heaven. Pero bumagsak siya dahil ninais niya na kuhanin yung trono na yon na hindi ibinibigay sa kanya. So I pray na huwag sana nating naisin ang mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos sa atin. Alam niyo ba na kahit sa normal na buhay natin, merong isang pamilya dati na yung anak nila gustong-gusto niya magkaroon ng motor. Sabi ng magulang, hindi ka pa po pwede. Pagka 16 ka na lang. Pero dahil lagi-lagi niyang hinihingi yung motor niya, ibinigay yung motor niya nung 15 anyos siya. Ibig sabihin 15 years old. 15 years old, at bago siya mag-16, patay na siya. Dahil sa motor na ibinigay ng magulang niya. Ang katotohanan na si Lucifer, isa siya sa mga nakakakita at alam niya yung mga nangyayari sa langit. Ibig sabihin, isa kasi siya sa mga cherubim. Ang cherubim ay isang angel that covers, ibig sabihin, yung glory ng Lord, sila yung nandoon para yung glory ng God, hindi, pangalan nito, pagka kasi na-expose ang tao sa glory ng God, pwede siyang mamatay. Para hindi makapanakit ang glory ng God, sila yung nagko-cover doon. So, si Lucifer, alam niya yon, taga doon siya. And then, in verse 13, ang sabi niya, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne. Kaya alam niya na may trono doon at gusto niya na siya doon ang uupo doon sa tronong yon. At alam niya na yung tronong yon, it is in the Mount of Congregation. Asan yon? Yung lugar na yon is, in the Bible, it's called Zion. It is where your citizenship is registered. Ibig sabihin, nung panahon na ito, walang nakaupo doon. Gusto niya na siya yung mapunta doon sa lugar ng administration. Parang ganito, kung dito sa atin, meron tayong Malacanang, yung palasyo, na may pagkakataon na walang uupo doon kapag matapos yung termino ng isang pangulo. No? So, pwedeng mag-desire kung sino man ang nauupo doon. Kasi kahit sino man ang uupo doon, yung upuan na yon ay upuan talaga ng presidente. Na kapag naupo ka doon, lahat ng kapangyarihan, lahat ng perks nung upuan na yon, pwede mong gawin. So, ganito rin dito, na si Lucifer, gusto niya, siya ang uupo doon. Dahil nung panahon na ito, yung dapat uupo,
hindi pa siya doon umuupo. Wala pang pinapaupo ang Diyos sa tronong yon. Hanggang nagkaroon ng propesiya na in Psalm 110, ang sabi niya, ito yung propesiya na magkakaroon nga ng uupo doon. Sabi niya, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. In verse 2, the Lord shall send the rod of thy strength out of Zion, rule thou in the midst of thine enemies. And in verse 3, thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew of the youth. Balik natin doon sa verse 1. That in the eternal wisdom of God, gusto niya na may uupo doon. So makita natin na may dalawang persona. Yung isa, gusto niya siya yung uupo doon. At meron namang isa na hindi niya dinesire umupo doon. Ibig sabihin, hindi niya, yung nakasulat doon sa Isaiah 14, someone is trying hard para umupo doon sa tronong yun. Mamaya balikan natin, anong kinalaman ng tronong ito doon sa pinag-uusapan natin in Colossians 1:27. Kasi ang sabi niya, Christ in you. Sinasabi natin, trono ang pinag-uusapan natin, but ang teksto natin is Christ in you. Balikan natin mamaya doon. Pagka nakita natin kung ano yung nangyari in eternal plan of God, na etong uupo dito, ang sabi niya, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand. Kaya nakalagay dyan a Psalm of David. Kasi si David, nung nakita niya na, ikaw pala yung uupo doon. Nakita na niya na may uupo doon, pero yung parating, wala pa. Hindi pa pumapasok yung uupo doon in time. Dahil ang Diyos, hindi kasi siya saklaw ng oras. Ang tao lang ang saklaw ng oras. At doon sa oras na yon, merong plano ang Diyos in the duration of time. Nakita yon ni Pablo in the book of Ephesians. Kaya sinabi niya yon, that in the dispensation of time. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa oras. Kaya tayo nandoon din sa oras. Pero eto, sabi niya, sit thou at my right hand. Pag sinabi niyang sit thou at my right hand, hindi natin pwedeng isipin na ang Diyos nandito tapos pinaupo niya siya doon sa kanan niya. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin is, uupo ka in the administrative capacity of heaven. Ibig sabihin, yung right hand of God, ang ibig sabihin nun is the administration. Yung administration ng lahat ng nasa Diyos. Ibig sabihin, once na uupo na siya dun sa trono, lahat ng kakailanganin mo, ang meron lang karapatan na magsabi ng yes or no, ay yung nakaupo doon sa tronong yun. Kaya pag sinabi mo, Lord, kailangan ko ng kagalingan, ang makapagsabi lang yun ng yes or no ay yung nakaupo doon sa tronong yun. Because ang capacity niya is in the administration ng lahat ng napapaloob sa Diyos. At ang witness, ibig sabihin, makikita niya na ang katotohanan na siya na nga yung nag-a-administrator, ibig sabihin lahat ng kapangyarihan ay nasa sa kanya na, kapag lahat ng kanyang enemy ay nandoon na sa kanyang paanan.
Kapag ka sinabing enemies, ibig sabihin hindi lang to iisa. Lahat ng lumalaban sa Diyos, ang sabi ng the Lord. Ibig sabihin, there is someone whose authority is higher than the one seated. Kaya ang mas mataas na yon ang nagsabi, umupo ka sa administrative capacity. Ibig sabihin, lahat ng otoridad na nakay Kristo ay merong nagsasabing yes. Parang ganito. Kapag ka sinabing presidente, halimbawa sa atin, di ba may presidente tayo? Yung presidente, hindi siya po pwedeng maging presidente na hindi siya binoto ng mga tao. Yun yung sanang katotohanan. Pero po pwede kasing, kahit di siya binoto, siya pa rin yung presidente. So, yung dito, yung authority, dahil meron kasing dalawang napakahalaga para maintindihan na kapag ka naging administrator, merong dalawang bagay na mahalaga. Hindi lamang may kapangyarihan, kundi may karapatang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Yung karapatang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang tawag doon authority. At yung kapangyarihan, yun yung karapatan para kastiguhin mo ng kahit na sino dahil meron kang kapangyarihan. Halimbawa, yung pulis, meron siyang kapangyarihan bumaril. Yung hold-upper, meron ding kapangyarihang bumaril kasi parehas silang may baril. Pero yung pulis, dahil mayroong otoridad, sinong nagbigay sa kanya ng otoridad? Yung gobyerno. Binigyan ng gobyerno yung pulis para magkaroon ng karapatan, humawak ng baril at pwede siyang mamaril. Pero yung hold-upper, walang nagbigay sa kanya ng karapatan para mamaril. Yun yung difference. Kaya dito, nung pinapaupo na siya ng the Lord, ang the Lord na sinasabi dito is Yahweh, yung Diyos, yung Ama. Kapag sinasabi natin, yung Ama, pinapaupo niya ngayon, yung tinatawag nating Lord or Adonai. Nung panahon na to, hindi pa nila alam kung sino ito. Pero in the prophecy, meron ng uupo. Actually, hindi ko alam kung bakit ito yung nasulat ko diyan sa ituturo ko. Ang gusto ko talagang ituro sana, na nabanggit ko nung nakaraan, is the 7 sacrifices and the 7 death that gives him the authority to sit as the Christ. Pero, nandito na. So, ang sabi niya, I will make thine enemies thy footstool. Lahat ng kalaban ng Diyos, ilalagay ko sa paanan mo. Kaya kapag ka narinig nyo na, the enemy is in my feet, actually, hindi sa'yo yun. Ang kapangyarihan na yon ay nakay Kristo. Nandun sa may hawak o nandun sa nakaupo sa tronong yon. In verse 2, ang sabi niya, the Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Ibig sabihin, yung tronong yon, nandun sa Zion. So kung makikita ninyo, yung dinidesire nung isa kanina, nandun sa Zion. Dahil yung tronong yun, nandun sa Zion. Nandoon sa mountain of God. Nandoon sa administrative office or the headquarters of heaven. Kaya kung babasahin nyo yung libro ng Matthew, kasi yung libro ni Matthew is the book of kingdom, at lagi niyang nababanggit doon, the kingdom of heaven. And other books, ang binabanggit nila is kingdom of God. Si Matthew talagang naintindihan niya na in the capacity of the Christ, siya yung administrator ng kingdom of God, at para ma-appreciate yun, yung kingdom of heaven, ibig sabihin yung kapangyarihan niya nasa kalangitan, at yun yung pwede niyang gamitin to rule. At ang sabi ng Lord, the Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Ano yung ipapadala ng Diyos? Ang binanggit dito is the rod of thy strength. Kapag tiningnan natin siya ngayon,
mabuksan ang mga paningin nyo. Kapag ka siya'y nakaupo bilang administrator doon, mayroon siyang hawak na, anong tawag doon sa hawak ng hari? Yung scepter. Yung scepter na yon, ang tawag doon yung rod. Na kapag ka, halimbawa, lalapit ka sa Diyos, o lalapit ka sa hari, or pupunta ka doon sa court ng hari, hindi maaaring hindi ka mapahamak kung, halimbawa, pumasok ka doon, hindi ka tinawag. Hindi ka tinawag ng hari tapos pumasok ka. Parang yung sasabihin mo, let's put ourselves in the presence of God. That is actually violation doon sa kaharian. Kasi pag dinala mo yung sarili mo doon sa korte, doon sa court, tapos hindi ka tinawag, ang kalalabasan noon, papatayin ka nung mga gwardiya doon. And in this case, the angels that are guarding the court. Kaya marami, kahit yung mga nananalangin na akala mo magaganda talagang manalangin, tapos lagi nilang sinasabi, let's put ourselves in the presence of God. And then they pray. And then makikita mo magkakaroon ng kakaibang pangyayari sa kanilang buhay. Bakit? They bring themselves without the drawing of the king. Maalala nyo nung nagkaroon tayo pangalan nun, nung Monday ba yun? When yung draw me, dahil makakalapit ka lang sa Diyos pagka tinawag ka niya or kinuha ka niya, pinapasok ka niya doon sa court. At ang rod niya na to, ine-extend niya yon. Pero at this juncture, etong part na to, ipapadala ng Diyos ang kanyang rod. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng uupo doon ay ipapadala out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Ibig sabihin, meron taga-heaven, mayroong citizen of heaven that will step out na lalabas doon sa kinalalagyan niya upang sa gayon, it will rule in the midst of his enemies. Na kahit halimbawa sa ngayon, na nabubuhay tayo na ang paligid natin talagang alam na natin yan. Pero kapag ka nasa atin yung rod na nanggaling sa Zion, the rulership of heaven. Maalala nyo yung tinuro ni Jesus na panalangin na sabi niya, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, kung ano dapat ang nangyayari sa kalangitan, yun dapat ang katotohanan sa atin. At mangyayari lamang yun kapag yung rod that come out of Zion ay nasa atin. Ibig sabihin, siya yung magtuturo paano kuhanin yung laws of heaven at paano mo i-implement sa earth. That is isa yun sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung ano yung rule, anong nangyayari sa heaven, bakit heaven is called heaven, bakit ang heaven walang magnanakaw, because heaven is ruled by the laws of the king. Kapag ka nakuha mo yung mga laws na yon at naintindihan mo yung mga laws na yon, pwede mong i-implement dito sa lupa. At makukuha mo lamang yon kapag kasama mo na yung rod of the strength of Him that sits on the throne. And ang marching order nung ipapadala sa kanya, is rule. Rule. At hindi po pwedeng mag-rule ito na walang vessel
Because the one that will be sent from Zion, out of Zion, is a spirit. At dito sa lupa, walang kapangyarihan or walang karapatan ang spirit to manifest without a vessel. Ibig sabihin, kahit gusto ng Diyos na mag-rule dito, kung walang tao na mag-submit, walang tao na mag-open up para sa Kanya. Halimbawa, nung ipanganak si Jesus, pupwedeng si Mary i-decline niya. Nung lumapit sa Kanya yung angel, di ba ang sabi ng angel, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb." And kapag sinabi ni Mary na, ay ayaw kong ipagamit ang aking womb, maghahanap ulit ang Diyos ng willing na magpagamit ng kanyang womb. Kaya halimbawa, sa family natin, kapag hindi tayo willing magpagamit upang yung kapangyarihan na manggagaling to rule our family, hindi natin siya, ibig sabihin, hindi natin ino-open ang ating sarili para siya yung mag-rule. Kasi gusto natin tayo yung gumawa. Dahil po pwedeng, hindi kasi narinig kong ganito pala gagawin, ganito gagawin. Hanggat hindi natin natututunan, parang si Abraham, from 75 years old, sinubukan niya hanggang dumating na siya sa punto. Ang sabi ng Bible, when? Ibig sabihin, dumating na siya sa punto. He was 99 years old by then. Ibig sabihin, sinubukan niya lahat ng pupwede niyang gawin. Nung nakita niya na wala na siyang kakayanan, sabi niya, sige, magpasubmit na ako. Ganito din dito. If we are now willing to submit, then the rule that comes from heaven, pwede na niyang simulan ang kanyang trabaho. Otherwise, we will remain as is. In verse 3, ang sabi niya, thy people shall be willing in the day of thy power. Ibig sabihin, nung pinapresay ito, merong panahon na yung power na yon darating dito sa atin. And that time, that day, na makikita ang kapangyarihan niya, ang mga tao, they will be willing. Ibig sabihin, hindi siya, thank you Lord, hindi mapipilitan yung mga tao na mag-submit. Ibig sabihin, willing ang mga tao, hindi sila quinorner para, kailangan gawin mo to. No, walang pwersahang mangyayari, kundi willing sila na ipagamit ang kanilang mga sarili. In the beauties of holiness, na yung willingness nila, the Lord is also willing to give His splendor. And that splendor is found in the womb of the morning. Segue ko lang konti. Ito kasi, I tried to research, bakit ginamit yung womb of the morning? Pwede naman niyang sabihin, from the throne, ibinigay diretso the splendor. The beauties of holiness is the splendor that comes. Ibig sabihin, yun yung splendor. Kapag sinabing splendor, yun yung glory, yun yung dignidad, yun yung kakaibang kagandahan na nagmumula sa trono na pupwedeng makuha nung tao na willing mag-submit doon sa rod of His strength. And sabi niya, makukuha nila ito in the womb, from the womb of the morning. So isigway ko lang konti.
Kapag gusto ninyong baguhin ang araw nyo, let's say, meron kang gustong mangyari sa araw, huwag mong antayin lumabas yung araw. Kasi once na lumabas yung araw, tapos na. Ibig sabihin, yung mangyayari sa araw mo, nakatalaga na. Kung gusto mong baguhin, you go in the place of the womb that brings out the morning. Naiintindihan niyo ba ako? Or nandun ako sa malayo na... Maalala niyo yung kanta ko kanina? Take me to the place. Dahil kung gusto mong makita na yung araw mo is full of the splendor of the King, para mangyari yon, you go to the place called the womb of the morning, na bago lumabas yung araw na yon, na bago mo na kung anong mangyayari doon. At ang ika-crown mo doon, ibig sabihin, ang ilalagay mo doon na mangyayari is the splendor, the beauty of the holiness that comes from the throne. Naintindihan ba natin yon? Ito yung isang sikreto. Na kapag gusto natin may mangyari, go to the womb. Doon mo baguhin ang maaaring mangyari yung mga gusto mong darating sa araw. Halimbawa, pagka sinabi mo, yung naituturo sa atin na bago ka bumangon, manalangin ka. That is good. Pero once the day lumabas na, halimbawa yung bata, kapag hindi pa lumalabas, di ba, pwede mong bigyan ng mga vitamins. Bakit? Gusto mo siyang maging healthy. Tama? So, kung hindi mo siya gustong maging healthy, uminom ka ng kahit na ano. Tama? Bakit? Habang nandun pa sa womb yung bata, pwede mong gawing healthy, pwede mong gawing... Nakakita na ba kayo ng mga hindi dapat na ipanganak na hindi buo, pero dahil yung magulang, ayaw sana niyang ipanganak yung bata, kaya nung lumabas yung bata, hindi mo maintindihan kung anong itsura. Why? Because in the womb, you can manipulate. Kakaintindihan pa ba tayo? So, ang kapangyarihan na uupo doon na ipakita kay David. At dahil na ipakita kay David, siya yung binigyan ng covenant. Kaya maalala nyo, meron tayong 5 covenant. Now, yung 5 covenant, the covenant of preservation, which is the covenant of Noah. Pinipreserve ka ng Diyos hanggat yung mercy niya nandoon sa trono. Until the day that mercy is taken out of the throne. Pagka nawala na yung mercy doon sa throne, matatapos na yung covenant of preservation. Kaya kahit maloko yung tao, gumagawa siya ng masama, pinipreserve siya. Bakit? Gusto ng Diyos, lahat maligtas. And then we have the covenant of Abraham, which is the covenant of faith. Para makapasok tayo doon sa ekonomiya ng Diyos, nagtalaga siya ng covenant kay Abraham. Dahil hanggat walang tao na willing, at ang Diyos kasi, He is holy, at hindi niya ibabiolate ang kanyang salita, kaya siya nagtalaga ng mga covenants. And then we have the covenant of David. Si covenant of David is yung kapangyarihan or yung plano ng Diyos na magkaroon ng uupo doon sa trono ni David.
Ibig sabihin, yun yung paraan ng Diyos para maintindihan natin na doon sa lineage ni David manggagaling yung uupo doon sa trono na bakante sa langit. And then we have the covenant of Moses, which is, yun yung tinatawag nating Old Covenant. Bakit? Doon sa covenant of Moses, yun yung kailangan mong magdala ng mga animals. Kung gusto mong mapagpala, halimbawa, gusto mo na buong taon mapagpala ka, magdadala ka ngayon ng goat or yung offering mo na walang blemish, dadalhin mo doon, na kapag ka walang blemish yun, ipapatong mo yung kamay mo, and then papatayin nila yun, at yung dugo niya iwiwisik sa'yo, at kung 1 year old yun, yung buong taon, mapagpala ka. Ibig sabihin, yung blessing ng Diyos, buong taon yun para sa'yo, kasi 1 year old yung dinala mo. Yun yung kaya nagkaroon ng tinatawag na New Testament upang yun ay mapalitan ng New Covenant. Na yung covenant na yun, yung dinadala dati na 1 taon lang, ang dinala doon ay isang ageless lamb. Kapag sinabi nating ageless, hindi ka pagpapalain lamang sa 1 taon, 2 taon, 3 taon. No, dahil wala siyang edad. Ibig sabihin, from age to age, he is the same. Wala siyang pangalan nito, bounds during, na tinatawag na oras. Kaya pag sinabi mong, pinagpala ka kung alam mo na yung dugo na yon ay ibinuhos nga para sa'yo. At pangyayari yon dahil siya yung nakaupo doon sa trono. Now, puntahan ulit natin. In the book of Acts, kailan nangyari na yung prophecy na yon or yung anak ni David ay uupo na nga sa trono? Kailan yun nangyari? In the book of Acts chapter 2, verse 30. Ito yung nung nag-preach si Peter. Ang sabi niya, therefore being a prophet, ang sinasabi dito si David, therefore being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him. Ito yung covenant. That at the fruit of his loins according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Ibig sabihin, dahil doon sa covenant niya na yun, alam niya na manggagaling sa lineage niya yung uupo doon sa tronong yun. Kapag and then in verse 31, bago natin balikan ulit ito, he seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Verse 32, this Jesus hath God raised up, whereof we all aware. Therefore, being by the Spirit hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he had shed forth, which you now see and hear. Now, kaya hanggang dun lang sa Holy Ghost tayo. Ibig sabihin, merong isang tao na ang pangalan ay Jesus of Nazareth, na minsan tinatawag lang natin Jesus. Na yung taong yon, he is from the lineage of David. Kaya kung babasahin natin yung book of Matthew, may chronological order yon na makita natin na nanggaling nga siya sa lineage of David dahil kailangan ma-justify na eto nga nanggaling dito para mapatunayan na yung katotohanan ng sinabi ng Diyos ay totoo nga. Dahil ganun ang Diyos. Kapag ka may sinabi siya, kahit gaano katagal, mangyayari at mangyayari yon. Kaya makikita natin sa Biblia na talagang ipinapakita bawat pangyayari na anuman yung mga nangyari doon, yung pinangako niya magaganap. Now,
nung namatay si Jesus, kailangan niyang mag-resurrect. That is one of the oath. At nung nag-resurrect siya, hindi kaagad-agad nandun siya sa kalangitan. Kailan nangyari na siya'y umupo doon sa trono? Nangyari yun in the day of Pentecost. Dahil ang pangako is ibibigay yung rod of His strength from Zion. Hindi maibibigay yung pangako hanggat hindi siya uupo as the administrator of heaven. At nangyari yun, ang tawag doon is the coronation. The coronation of the Christ. Yung coronation niya na yun para masabi na siya ay both Lord and Christ. Ibig sabihin, doon sa tronong yun, yung tronong yun, dalawa ang kapangyarihan na hawak niya. Being the Lord and being the Christ. The Lord is yung kapangyarihan niya to wield all powers. And the Christ is the administrative capacity of heaven. At dahil siya nakaupo doon, nagpadala siya. Ang tawag doon, the Holy Ghost. The Lord, which is also the Christ, is that Spirit na ipinadala niya. Kaya nung sinabi ng Colossians 1:27, Christ in you, the same Christ who becomes the Lord. Ulitin ko. In Colossians 1:27, ang sabi niya, Christ in you. Yung Christ na yon is the Spirit of the Lord that sits on that throne. Yun yung Espiritu ng Panginoon na nakaupo doon sa trono na siyang ipinagkaloob niya sa atin upang sa gayon, yung trono na yun parang nakaupo siya sa puso ng tao na tumanggap ng kapangyarihan niya. Paano nangyari yun? Man is a mysterious being. Mysterious ang tao. Bakit? Ang tao, pwede siyang kasama ng Espiritu at pwede siyang nandito sa mundo. Dahil meron siyang Espiritu, kaya niyang pumunta sa lugar ng mga Espiritu at kung ano ang makuha niya doon sa lugar ng Espiritu, pwede niyang gawin dito sa physical na mundo. At bakit mysterious ang tao? Nung ginawa siya ng Diyos, yung tatlong persona, merong input sa katauhan ng tao. Kaya maalala nyo na unang binanggit natin, there must be a regeneration. Dahil kung hindi ka ma-regenerate, walang karapatan na makihati or maging kabilang doon sa paghahari ng Diyos. At hindi ka maaaring tahanan ng Diyos hanggat ang espiritu mo hindi regenerated. Ito yung sinasabi ni Jesus in the book of John chapter 3 kay Nicodemus. At yung kapangyarihan niya to wield all the power of God. Siya nakaupo doon sa trono at ibinigay niya yung espiritu na siyang sige, i-try nating babawan konti. Kasi parang ako lang yung nakakaintindi dun sa sinasabi ko.
Thank you, Jesus. Si Jesus, nung siya'y nandito sa mundo, ano ang nasa kanya? The Father. Yung kapangyarihan ng Ama nasa kanya. So, dahil nasa kanya yung buong Godhead nung siya'y nabubuhay, pag hindi siya mamatay, yung buong kapangyarihan ng Godhead malilimit lamang sa kanya. At yung trono doon sa langit will remain vacant. At yung administration ng lahat ng graces, pag sinabi kong graces, ibig sabihin, kahit sinasabi natin grace, maraming mukha ang grace. Yung lahat ng pangangailangan na nandoon sa trono, hindi siya maibibigay sa tao or sa lahat ng mananampalataya kung hindi siya maitanim at mamunga. Last verse na lang para mas siguro pwede nating buhatin mula rito. In Isaiah 53 verse 10, "Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin." And then, ang sabi niya, he shall see his seed. He shall prolong his days. The pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Nakita nyo? Ginamit siya para maging offering. Ibig sabihin, sa pananaw ng tao, pinatay na siya. Pero ang sabi niya, he shall see his seed. Nung namatay siya, magkakaroon siya ng seed. Tapos, namatay siya, pero ang sabi, he will prolong his days. Kung siya'y patay, paano siya magkakaroon ng seed? Paano palalawigin ang buhay ng patay? Di ba? Kasi sabi niya, it pleased the Lord to bruise him. Talagang lahat ng it pleased the Lord. Ibig sabihin, during that time, walang emosyong involved. The justice of heaven must be accomplished. Yung lahat ng galit ng Diyos ibinuhos sa Kanya. He had put him in grief, na kahit umiiyak siya doon sa cross, ang kanyang ama, hindi siya pinansin. Upang sa gayon, magkaroon siya ng mga anak. At yung araw niya dito sa mundong ito ay maprolong. At yung pleasure of God, ibig sabihin, yung rason ng Diyos noong unang panahon, bago niya lalangin ang tao, dahil sinabi ng Revelations, His creation was created for His pleasure. Yung pleasure, the reason na mag-suffer siya at uupo doon upang sa gayon magkaroon ng mga Kristo dito sa lupa na katulad niya, na makikita ng Diyos at matutuwa ang Diyos dahil maraming Kristo na lumalakad sa mundo. Kaya yung seed na yun yung Christ in you. Na yung kapangyarihan of the divine
nasa sayo. Yung linkage doon sa trono that says yes to all the promises of God is enthroned in you. Ibig sabihin, kapag ka natutunan mo na i-link yung sarili mo doon sa lugar na yun, ang lahat ng creature, they will see the Christ alive again. And He will prolong His days. That as if, dahil ang Christ nasa sayo, kapag ka may nakita kang sakit, hindi ka magmamakaawa, kundi hahawakan mo yun at sasabihin magaling ka na because the Christ is in you. Maalala nyo yung kanta natin kanina? Kung hindi nyo maintindihan yung sinasabing, you are magnificent, ibig sabihin nun, hindi mo na i-link yung sarili mo doon sa trono niya upang makita mo na siya nga ay magnificent. Na yung lahat ng ginagawa niya sa buhay natin is upang matuwa ang Ama. Na hindi tayo yung may lakas na sasabihin, ay, kaya kong gawin yan. No. Kundi ang i-desire natin, yung kapangyarihan niya, which is also the Spirit. That same Christ, that same power, yung the same na nagtrabaho kay Jesus nung siya'y nandito sa lupa, yun din ang ibinigay sa atin. Kaya sabi niya, Christ in you. Kaya kung si Jesus, kaya niyang magpalayas ng mga demonyo if you know that you are now His seed. Na yung kapangyarihan niya hindi na limit doon sa Kristo na nakita natin sa Biblia. Yun ay salamin natin. Kung nagawa niya noon, ibig sabihin that same power is in me. Kung nagawa niya noon na magpalayas, magpapalayas din tayo ng demonyo. Kung nagawa niya noon na magpagaling, magpapagaling din tayo. Kung nagawa niya noon na ang daming ginawa ni Jesus. At lahat ng yun, posible sa atin. Thank you, Lord. Are you ready to praise Him? Kaya nyo bang tanggapin? Kaya nyo ba siyang tanggapin? And the way to step doon, ibig sabihin, para makapunta ka doon sa katotohanan na binanggit natin, na kung ano si Jesus noon, ano yung kakayanan ipinamalas niya, paano siya nabuhay, paano siya lumakad, paano siya magpagaling, magpalayas, gumawa ng mga kababalaghan. Yun ang katotohanan natin. We can step on that. Kung kaya nating maniwala na siya nga ay nasa atin. Let's bow our head and let's pray. Jesus.
You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, Kung Lord. gusto nyo i-link ang sarili nyo sa altar, the altar is open. No one ever will go. If you want to praise Him standing, you can stand. If you want to praise Him kneeling, you can kneel. Ang mahalaga, you look at Him in awe. Link yourself to the throne. We can ask, oh God, that we may call Thee. We can ask, oh Lord, that we may call Thee. And draw us to You. Tawagin mo kami, O Diyos. At kami tatakbo papunta sa iyo. Dalhin mo kami in the secret of your chambers. Upang pag sinabi namin magnificent ka, dahil makita namin ikaw in the chambers of the King. No one ever
magnificent, Lord. Be enthroned in our hearts, O Lord, that you rule from our hearts, so that as is heaven is, so be it on earth and in us, O Lord. That the magnificence of the Most High be manifest through and by your sons and daughters in this place. O aming Ama, pagod na kami ang siyang naungunguna sa aming mga buhay. Nais namin na yung katotohanan ng nakaupo doon sa trono, ang siyang katotohanan na nakikita sa lahat ng aspeto ng aming buhay, lahat ng aspeto ng aming komunidad. Pagod na kami nagiging relihiyoso lamang, nagiging pious na nakikita nila sakramentos. Gusto namin na ang katotohanan ng Kristo na nakaupo doon sa trono, na siya din yung Espiritu na ipinadala mo upang ang katotohanan ng Kristo ay maging katotohanan namin. Yun ang aming hinihingi sa umagang ito, o aming Ama. Upang bawat isa sa amin, matawag mo na kami nga ay mga seed of the Christ. That seed of eternity, that seed of holiness, that seed of righteousness. Na kami ay nandoon sa posisyon ng Kristo at ang Kristo nandoon din sa amin. Na sa bawat paglakad namin, dakilang Diyos, ang dignidad mo ang siyang nakikita sa aming buhay, sa aming pagkatao. That the weakness of its one, na ang mga kahinaan ng bawat isa is swallowed up by the holiness, the splendor of the King. Because it is you who made us kings unto God. It is you who made us priests unto God. Upang sa gayon, maging pleasure kami ng aming Ama dahil kami ay mga priests of the Most High God, that in this territory, in this city, the light of the Lord manifests, because the Christ that is in us is manifested in our territories. Kaya dakilang Diyos, yung katotohanan na ito, ipaunawa mo sa bawat isa. Yung tronong yun, that ninilagak mo doon si Kristo on the day of Pentecost. And on that day, ipinadala mo din ang iyong Espiritu sa amin. Ang Espiritu mo mula sa araw na ito ang siyang manguna sa amin. Hold our hand. Hawakan mo ang aming mga kamay at turuan mo kaming lumakad sa iyong harapan. Upang kami maging perpekto, upang kami ay maging katulad ni Kristo sa pananalita, sa buhay, sa kapangyarihan, at sa pagganap bilang hari. Then as you rule, we rule with you. As you show forth your splendor, our life is filled with the splendor of the King. That the manifestation of the Christ begins in us. And beginning today, I
declare and I decree that there be no small in this place. Because the tiny one of us is 1,000, and the small one of us is like a city. And let it be so in the name of Jesus Christ. For as the Christ is stepped in the reality of God, so we step in the reality of the Christ, that the pleasure of the King is manifested in us. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. No one Never will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, For you are magnificent, Jesus. O No one ever will compare. Lord. Bawat circumstance ng aming buhay, bawat parte ng aming pagkatao na hindi nakikita ang splendor ng aming hari, ang aming Panginoong nakaupo sa trono, let it be swallowed up today in the name of Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Pwede pong ilagay natin ang kanang kamay sa ating puso, and then the left hand will raise. And then, hingin natin sa Diyos at sabihin natin sa Kanya, aming Ama, gawin mo akong tabernakulo ng iyong pagkatao mula sa iyo, kay Kristo at sa banal na Espiritu. Let it be the cry of each one. Lord, make us your tabernacle. Na katulad ni Pedro, dahil binuksan mo ang aming kaisipan ngayong umaga, that thou art the Christ, the Lord, the Son of the living God. Na mula sa araw na ito, hindi na kami isang bato na it's just a rolling stone na walang patutunguhan, bagkus we are a stone on top of the rock, established in the rock, a tabernacle, a house of God. And make it your pleasure, O Lord, for we are your house.
In the name of Jesus Christ. Amen. 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 The Lord bless you. The Lord make His face shine upon you. The Lord will pick you up and put you in the King's highway. And in that highway, you will walk in glory. You will walk in abundance. You will walk in excellence. You will walk in beauty. You will walk in prudence. In the name of the Most High God. In the name of Jesus Christ. Amen.